Daniel chapter 1, verse 1 to 5. Basahin po natin mga kapatid responsibly, okay? Ganito po sabi, in the third year of reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. Okay. Verse number 3, and the king spake unto Aspinas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princess. Okay, verse 5 po, lahat po tayo. And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May well bless us, encourage their Father, na huwag kaming alis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. Okay. So dito po, ang mensahe po ngayong gabi is all about live godly in a godless world. Okay? Mamuhay tayo ng makadiyos sa mundong wala nang kinikilalang Diyos. Paano kaya? So, ang halimbawa po natin dito, ang pinaka-main character po natin dito ay si Daniel. Okay? So, makita po natin yan na itong kwento na ito, patungkol po kay Daniel, ang kwento ay nagsimula po in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem. At sakopin niya yung Jerusalem. So, yun po yung eksena nung kwento na ito. So, ibig sabihin, naghari na po itong si Jehoiakim. Pagkatapos niyan, papasok ngayon sa eksena itong si King Nebuchadnezzar. Normal naman nung araw na merong, yung ang kagandahan, yung bang paglipas ng panahon, yung magkakaibigan, ay yung magkakaaway, sila na yung magkakaibigan. At yung magkakaibigan, sila na yung magkakaaway. Kaya sabi nga nila, bilog talaga ang mundo. Gumugulong. Yung dating naglalabanan, ngayon magkakaibigan. O kita nyo, di ba? Nung araw, nung Second World War, matindi ang bakbakan ng Amerika versus Japan. Nakuha nyo, kapatid? Ngayon, sa present time natin, may problema po ang Pilipinas, dito po sa West Philippine Sea. Ngayon, nagkaroon ng meeting sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Presidente ng Amerika. So, ang nag-uusap ngayon, Amerika, Japan, and Philippines. Nakuha nyo, di ba? Nung araw, nagbakbakan yung Amerika at saka Japan dahil sa Pilipinas. Ngayon naman, magkasunduan Japan at Amerika para sa Pilipinas. Okay na, no? So, dati-rati, magkalaban yung yung dalawa na yan. Kasi dahil sa Hiroshima bombing, di ba? Yung Pearl Harbor. Yun po yan. Okay. So, dito po natin makita mga kapatid. Sa verse number 10, sabi po dyan, and the Lord gave Joachim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, into the house of his God. Itong si Nebuchadnezzar, nilusob niya at anong ginawa? Ibinigay ng Diyos kay Nebuchadnezzar. Natalo. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagkatalo or panalo ay nakadepende sa soberanya ng Diyos. Okay? Nakadepende yan sa Diyos. Ang ginawa nitong si Nebuchadnezzar, dala-dala niya, tangay-tangay niya, yung mga vessels po na yan, mahalagang mga
kagamitan ng Diyos. At alam niyo ba ginawa nito? Ganito pa ang kwento niyan, ha? Kung baga, ang Juda ay mayroong totoong Diyos. Ngayon, nasakop dahil po ipinaubaya ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng patalo ang Diyos, kundi mayroong leksyon ng Diyos doon sa Jerusalem. Kaya minsan mapati sa buhay natin, hindi ho lahat ng bagay, dahil meron tayong Diyos, lagi tayong panalo. Sometimes, binabagsak tayo ng Diyos in order for us to realize what we have done. At ano yung pagkukulang natin. Kaya yun po yung nangyari ngayon kay Jehoiakim, yung hari ng Juda, ng Israel, sinakop sila dahil meron pong leksyon para sa kanila. Okay? Ngayon, dala-dala na ni Nebuchadnezzar yung kanyang trophy. Ang ibig sabihin noon, nagmalaki na si Nebuchadnezzar, parang ang feeling niya, natalo ko kayo at natalo ko yung Diyos nyo. Ibig sabihin, yung Diyos ninyo ay mahinang klase. Tingnan nyo? Dala-dala niya yung mga gamitan at alam niyo kung saan niya binigay? Nakalagay po yan sa verse number 2. Which he carried into the land of Shinar to the house of his God. Doon niya ilagay sa kanyang Diyos. And he brought the vessels of the treasures from, into the treasure house of his God. Kaya yun po yan mga brother. Kaya isipin nyo, yung mga gamit ng totoong Diyos napunta doon sa Diyos-Diyosan. Because there is something wrong with Israel. There is something wrong with Judah. And there is something wrong with the people, and there is something wrong with the king. Minsan po mga kapatid, ganun po yan. Hinahanap natin saan po ba tayo nagkamali. Okay? Ito po yung nangyari dyan. Tingnan nyo. Tangay-tangay ngayon, itong mga, siyempre, kung hindi lang treasure, pati yung mga tao. Kumbaga, prisoners of war. Verse number 3. And the king spoke unto Aspinas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princess. Ito po yan. So namili na itong hari. Pinili niya. Ano pinili niya? Ito po, the boys chosen belong to the royal family, and therefore, to nobility. Ibig sabihin itong mga nadala nito, kasi siyempre, hindi naman dalhin yung mga walang kwenta na tao, dinala yung may presyo. Nakuha niyo ba yun? Alangan naman, mag-hostage ka, ang hostage mo, yung siraulo dyan sa kalye. Abay, yung hostage mo, yung anak ng presidente, yung anak ng senador, mga ganon, di ba? Yung high value, yung may pera, na pag sinabi mong bayaran mo ako ng 10 milyon, kaya kang bayaran. E pag hinold up pa, ano mo, i-hostage mo yung anak ng tambay dyan, kahit tingnan mo ng sigarilyo, hindi ka bibigyan eh. Kasi nangihingi lang din. Oh. So ito mga kapatid, they were the most probably in their things. So, ibig sabihin na sa kanila kabataan to. Daniel and the 3 Hebrew children were included. The word eunuchs has its primary meaning, court officer. So itong si King Nebuchadnezzar, nagsabi siya doon sa eunuch, magdala ka. Nagdala nga. Sino po yung mga nadala? Ito na po yung listahan. Verse number 4. Children, in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom. Kaya ngayon ang pinipili yung mga gwapo. Kaya pag pangit, hindi pwede. Sipin nyo. Ano pa ang katangian? Yung dadalhin. Well favored, no blemish, skillful in all wisdom. Ibig sabihin ito mga batang ito, mga top 10 ito sa kanilang university, sa kanilang kapanahunan. So ibig sabihin, pag mayroong papasok doon sa classroom at mga hostage, tatanungin, sino yung matatalino rito? Magtuturuan yan, di ba? Yan po sir, matalino po yan. Oh. Pwede pala, no? May din pala, may maganda palang resulta yung mga hindi gaanong matalino, no?
yung mga low profile yan, hindi na sasama sa prisoners of war. Yun po yung ginagawa ni Pol Pot doon sa Cambodia. Lahat ng matatalino, mga teacher, lahat ng ibig sabihin, may mga degree holder, yun po yung pinatay. Umabot sa mga 6 million people died. Grabe. Pag may ID ka, matalino ka, may pinag-aralan ka, patay ka. Mga nakasalamin kasi mga matalino. Kaya delikado si Sarah nakasalamin. Delikado si Princess nakasalamin, pambihira, no? Skillful, ano pa? And cunning in knowledge and understanding science. Nung araw, kinakailangan magaling na sa science ito mga batang ito. And such had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of that Chaldean. Ibig sabihin, magaling po ito sa language. Magaling. Ibig sabihin, hindi lang marunong magsalita ito ng Hudiyo. Hindi, ibig sabihin, marunong sila mag-interpret, marunong silang umunawa ng lingwahe ng mga Chaldeans or Babylonian language. Yun po yung So ito mga kapatid, mula doon sa lugar ng Jerusalem, sa lugar na mayroong Diyos, dadalhin sila ngayon doon sa lugar na walang Diyos. Tingnan nyo ha. From a godly country to ungodly country. Yun po yan. Kaya napakahirap mga kapatid na na-train ka sa isang lugar, vicinity, na talagang godly yung mga tao, spiritual yung mga tao, pagkatapos napunta ka doon sa wala, unti-unting mamatay ang liwanag mo. Pero ano makita natin dito? Ito ha, yung mundo meron akong nakalagay dito, list of religious population. Sa buong mundo, ang Christianity, hindi ko alam kung anong nito, sabi dito, projected size of major religion groups for 2023. So, ibig sabihin last year ito. Christianity is 31%, Islam is 24.9%, unaffiliated, ibig sabihin nito, wala pong relihiyon. Nag-range po siya 16 to 20%. Halos 1/3 na rin ng population ng buong mundo. Hinduism, 15%, Buddhism, 6.6%, so on and so forth. Meron. Okay? So, meron pong dito, sociologist na si Phil Zuckerman. Ito po yung kanyang analysis. Broad estimates that those who have an absence of belief in God range from 750 million to 1 billion people worldwide. According to the sociologist Ariela Kizar and Johem Navarro Rivera's review of numerous global studies on atheism, sabi nila merong around 500 to 1 billion positive atheism and agnostics worldwide 7%. Agnostic yung wala akong pakialam kung meron o walang Diyos. Hindi sigurado. Okay? That's 7% of the total population of the world. With China alone accounting for 200 million of that demographic. Relative to its own population, Zuckerman ranks the top 5 countries right now, sa ngayon, yung pag-aaral nila, 5 countries with the highest possible ranges of agnostics and atheism. Number 1, Sweden. 46 to 85%. Ganun na palang Sweden ngayon. Na dating maraming mananampalataya, ngayon wala na. Vietnam, 81% dahil po sa communism. Okay? Pero nabawasan na siguro yan. Dami ng Pilipino missionary doon eh. Oh. Makita nyo, yung mga Vietnamese, punta na nga dito, nagtesimony, nagpe-preach na eh. Dati-rati, Pilipino lang pupunta doon. Ngayon, sila na yung Ano pa? Denmark, 43 to 80%. Norway, 31 to 72%. And Japan, 64 to 65%. Sipin mo yan. Sweden was the country with the highest percentage of citizens that is stated
they do not believe in God. Kaya kailangan ng mga missionary to. Minsan, pero ayoko. Nagsabi na ako sa Panginoon, dito lang Panginoon sa Pilipinas. Kung meron man opportunity, 2 to 3 years lang, Amerika. Yun lang yun. Hanggang doon lang ako. Dito na ako sa Pilipinas. Kung sakaling may opportunity lang, 2 to 3 years lang. Tsaka sabi ko sa Panginoon, anywhere in the Philippines, Lord, basta sa Luzon. Hindi ka namili, anywhere in the Philippines, sa Luzon. Namimili, Kaya, magtataka ka, di ba? Yung mga calling na ibang mga pastor, iiwanan yung simbahan, pupunta ng Pastor Joey, nag-usap kami kahapon. Sabi niya, pasubong. Kasi sabi ko, yung place niya, meron siyang 500 square meter, the same size like this, or maybe bigger pa, kasi may highway nga. So, meron siyang mga cottage doon. Nandoon na rin yung church, yung mission house. Okay? Kaya nakita nyo, nandoon ako nung Tuesday, mga bata. Kasi doon sa ating Miracle Hand. Kinausap niya ako, sabi niya, pasubong, mga 5 to 7 years from now, iwanan ko to, bahala ka na kung sinong ilagay mo rito. Sabi ko, sige. Saan ka ba punta? Doon sa lugar ni Apostol Pablo. Bayo, okay, Alam niyo ba kung saan lugar ni Apostol Pablo? Saan ang lupa ni Apostol Pablo? Sino nakalam ng lupa ni Apostol Pablo? Yung lupa ni Apostol Pablo? Poland. Poland. Ang lupa ni Apostol Pablo ay Poland. Yung lupa ni Philip, dito yan sa Pilipinas. Philippines. So. Pero wala yan sa saysaya na, baka ako sabihin nyo, totoo hindi. Wala po yan. Okay. So ito po mga kapatid. What Nebuchadnezzar was trying to do. Ano bang gustong gawin ni Nebuchadnezzar? Doon sa mga batang ito, sa mga binatilyong ito, unang-una, separation. Gusto niyang ihiwalay. Nakita niyo sa verse number 3, and the king spake unto Aspinas, the master of the eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, that they be of the king's seed and of the princess. Ibig sabihin nito, ihiwalay niya ito. Itong mga magagaling na ito, matatalino na ito, mga gwapo na ito, ito yung mga influential, magiging ihiwalay po ito. Gagawin niya mula sa isang mananampalataya, isang godly, gagawin niyang ungodly, naniniwala kay Yahweh, ngayon papaniwalain niya doon kay Nebo or kay Ako. Yun yung Diyos ng ng Babylonian yung araw. Si Ako, yun yung moon god. Kaya gusto niya palitan yung paniniwala ng mga ito. Sipin nyo, pag spiritual ka, yun yung gusto ng mundo. Ihiwalay ka. Para unti-unting mawala yung init, mawala yung desire mo paglilingkod. Dati kumakanta ka ng Amazing Grace, ngayon hindi ka nakakanta, ang kinakanta mo na, I did it my way. Naunti-unti na, di ba? Kasi yun po yung napapakinggan mo araw-araw. Tapos yung mga kapitbahay mo, laging nag-aaway, laging nagmumura. Yun po yung lagi mong nakukuha. Separation. Kita nyo yung yung the predator and the prey. Hindi naman lulusob yung mga malalakas, even the lion. Hindi sila lulusob dun sa mga sa mga malalakas. Ang lulusobin nila yung mahihina at yung na-isolate. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay na-isolate, manghina ka, you have no much. Yun yung sabi ng Biblia. The fiery darts, titirahin ka. Okay? Roaring lion, seeketh whom he may devour. Yun trabaho niya. Ano pang gustong gawin ni Nebuchadnezzar? Indoctrination.
Ito na yan, verse 4, ituturo niya. Ano ituro niya? Oh, language, science, papalitan yung utak mo ng yung isip mo, babaguhin yung puso mo, yung pangunawa mo, titirahin yan. Okay? Yun po yan, indoctrination. Diba sa mga bundok, kaya marami po tayong mga kumakaliwa kasi indoctrination mula sa bata yan. Kung tayo may Sunday school dito, sila doon, meron din doon. Nagtuturo sila. Merong children's ministry. Okay? So yun po yan, indoctrination. Tinuturuan yun. Another one. Verse 5. Pressure to compromise. Yun po yung gustong mangyari ni Nebuchadnezzar. Pinipressure niya yung mga batang ito to compromise. Anong ginawa niyang pressure dito? Verse number 5. And the king appointed them a daily provisions of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years. 3 years yan. Na pinipressure, kumain ka. Yun po yan. Ibawal po sa amin yan eh. Kain ka. Yun po yan. Kaya itong mga batang ito, hindi pa nila tikman. Di ba? Kita mo yung mga henerasyon natin ngayon? Ang Thailand, gusto niyan manghang. Ang Korea, gusto manghang. Ang Vietnam, katawan ni Adrian, Vietnamese yan eh. Ang ginawang katawan. Ako, pag nakita ko ng Vietnamese, tatawanan ako eh. Lalo na si Jomar. Tatawanan yan. Galit nga yung kasama namin pastor eh. Hinipo-hipo nung Vietnamese eh. Are you pregnant? Galit na galit eh. Sabi ni Pastor Chris, Bong, banatan ko kayo to. Sabi ko, matanda ka na Pastor, para banatan yan. Mga galing yung mga yan, kahit maliliit. Walang ang panamang Amerikano dyan eh. Ang lalaki ng mga Amerikano eh. Walang panama eh. Kaya sabi ko, hindi tayo obra dyan. So yun po yan mga baded, okay? So, paano sila pinipressure to compromise? About their diet. Pagkain muna. Hindi bawal yan. Di ba yun yung ginawa niya ni Satanas? Oh. Pagkain. Di ka mamatay niyan. Pagka kumain ka nga dyan eh. Tatalino ka pa eh. Mabubuksan pa yung unawa mo eh. O ganun din yung ginawa ni Nebuchadnezzar. Parang Satanas lang si Nebuchadnezzar eh. Masarap yan. So ino-offer ngayon yung masarap. Oh. Kung ikaw ay hindi sanay sa masarap, kinikrave mo yon. Yun po yung una. Yung kanilang panlasa. Hindi nyo ba alam ng Amerika na tangay ang buong mundo sa kanilang panlasa? Ang tawag noon, monetary and business imperialism. Kahit sang sulok ng mundo ka, mayroong Coca-Cola, may Pepsi, mayroong Starbucks, mayroong Figaro. Tama ba? Figaro ba? Sa kanila ba yun? Oh. Shuttle's Best. Ha? Yun. Sa kape, Folger. Pag pagkain. Finger licking good. Pambihira, no? Meron sila niyan. All over the world yan. Oh. Love ko to. Kanila din yan. Oh. All over the world yan. Ngayon, pag dumami ang Jollibee, tayo naman din. Pabor sa atin yan, di ba? Napiktuhan natin ang panlasa ng presidente ng Canada. Pagdating dito, pumila sa Jollibee. Ang akin lang, hindi kaya hindi kaya na bad trip yung, parang ang sama na image natin, pinapila mo yung presidente doon sa Subic. Hindi pwedeng somebody will, or trip lang ng presidente. Yun lang, on trip ng presidente yun. So ako hindi ko gusto yung nangyari. Parang kinawawa natin yung presidente ng Canada nung time na yun. Unless, nakiusap yung presidente na pumila. Okay? So yun po yan, nabatid. So yun po yun. Pressure to compromise. Ano pa? Ito. Assimilation. Pag sinabi natin assimilation, the process of adapting the language and culture of a dominant social group or nation. So ito ngayon, kinakailangan meron tinatawag na adaptability. Kaya nung nangyari, mapatid,
Tingnan nyo ha, yung mga pangalan nila pinagpapalit. 6. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So, ibig sabihin nito, hindi lang naman silang tatlo siguro. Siguro ito yung tatlo, itong apat na ito, sila yung pinaka-famous, sila yung mga top 4. Ika nga. Parang ano ito? Parang sa pelikula, F4. Sino nakaabot ng F4? O yan, di ba? F4 yan. Si Dao Ming Su. Sa Filipino version, Dao Ming Sugat. F4, di ba? Ngayon, pinalitan nito. Verse 7. Unto whom the princes of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name Belteshazzar, unto Hananiah of Shadrach, to Mishael, Meshach, unto Azariah of Abednego. By giving these men new names, Nebuchadnezzar was trying to block out the name. Gusto niya, yung itong mga batang ito, kasi nagrepresent yung mga pangalan nila sa Diyos ng Israel. Daniel, the Hebrew name Daniel, God is my judge. Pinalitan ito ng Belshazzar. Anong ibig sabihin nito? Baal, protect the king. Oh, pinalitan eh. Grace, mercy, and gift of the Lord. Patungkol pa rin kay Yahweh, Jehovah. Pinalitan ng Shadrach. It means command of ako, and is associated with Babylonian God. A Babylonian God. Itong tinatawag na ng moon God. Okay? Si Mishael, who is like God. Pinalitan nito ng Meshach. Ang ibig sabihin, belonging to ako. Ibig sabihin, doon sa moon God siya nabilong. Azariah meaning helped by God. So itong apat na ito, puro ito sa Diyos, kay Yahweh, kay Jehovah. Pinalitan po ito ng pangalan ng pagan name. Kaya yung Abednego, slave of the God of Nebo or servant of Nego. Kaya Abednego. Yan. Kaya mga kapatid, pinalitan yung mga pangalan nila. Kaya di ba tayo, mga Muslim, pag na-convert ka, iba pangalan mo. Halimbawa, na-convert yung pastor dito, na-convert siya. 5 million. Kasi pag napakonvert ka, 5 million babayaran ka. Plus, bibigyan ka pa ng 4 na asawa. Okay na. Yun, pumalit, nagpalit siya. Oh. Pampangalan niya dati, ay Ricardo. Hindi na. Abdul Ricardo, bambihira. Oh, di ba? Hirap eh. Okay na yon, may 5 milyon ka, at may 4 na asawa ka. Oh, the best, di ba? Bihira. Yung po yan. Nagpapalit sila. Oh. Pag masama ka, suicide bomber ka, may 70 pa naghihintay sa'yo. Grabe ka, playboy talaga, oh. Oh. Sipin mo yan. Kaya ito pinalitan. Okay? So ito mga kapatid, another one. Pagdating sa verse 8 to 16, Daniel and his friends refused to compromise. Kailan tayo parang si Daniel? We refuse to compromise. Hindi nyo ba alam na everyday we compromise things? With our speeches, with our words, with our works, and even with our works. We compromise. Little by little. Di natin napapansin yan. 1 inch at a time. Hindi mo mamalayan, katagalan, malayo ka na pala sa Panginoon. Yun yung nangyari kay Peter, di ba? Follow the Lord afar off. The starting point of backsliding. Kaya nung nawala ng Panginoon, sabi niya, let's go a fishing. Mangisda tayo ulit. Ako, nagpa-picture ako sa bangka eh.
Alam yung bangka? Anong pangalan ng bangka? Sana all. Bong. Vera, no? Na-picture ako doon eh. Sabi ko, sa dami pa ng mga tuwan-tuwa ako doon eh. Kaso lang hindi lang kasi ako sanay mag-post eh. Kasi pag nakita nyo, baka mainggit pa eh. Kaya wag na lang i-post, okay? Si Adrian, maghahanap naman si Adrian. Sana all Adrian. Ay, okay, no? Okay. So ito mga kapatid, live godly in a godless world. So yun yung kanina, kung anong gusto ng mundo, anong gusto ni Nebuchadnezzar doon sa mga kina Daniel at saka yung kanyang mga kaibigan. Ito naman, papaano tayo? Makita po natin dyan, unang-una, to live godly in a godless world, recognize the sovereignty of God. Recognize the sovereignty of God. Verse 1. Nakita niyo yung verse 2. And the Lord gave. Nakita niyo ba? And the Lord gave Joachim. Ibinigay ng Diyos si Joachim na matalo doon kay Nebuchadnezzar. Diyos ang may akda noon. Diyos. Pagdating sa verse 9, ano sabi dyan? Verse 9. Now God hath brought Daniel and with the princes of the eunuchs. Anong word dyan? Now God hath brought Daniel into favor. Diyos bugbugin si Daniel, ngunit may favor siya doon. Diba? Tender love with the princes of eunuch. Diyos pa rin. Pagdating sa verse number 17, for as these 4 children, God gave them knowledge and skills in all learning. Diyos pa rin. Kaya pag tayo po'y nag-aral, kailangan natin ang Diyos sa ating pag-aaral. Amen, mga kapatid? Do not disregard God because God will give you knowledge. The fear of the Lord is what? Beginning of? Kaya matuto tayo. Okay? Ang Diyos po, mga kapatid, ang may akda sa pangyayari ng panahon po ni Daniel. Okay? Kaya ang Diyos ang kumikilos sa buhay po natin, kung ano mangyari, ang Diyos po ang may control. Noong maliliit pa tayo, tinuturuan tayo ng kanta, que sera. Whatever will be, will be. Kumbaga, bahala na. Wala po yan sa vocabulary ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang may akda sa lahat ng bagay na ginagalawan po natin. Okay? Ano pa? Pangalawa. Recognize the godly influence of your younger years. Itong sila ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, sila po, mga kapatid, ng kanilang kabataan na impluensya na sila. Godly influence. Kaya dapat tayo, sa bagay, sa pag-aaral naman, marami talaga. Kahit sa Bible, ano sabi ng Biblia? Train up a child in a way he should go when he is old. Proverbs 22:6. Kaya mga kapatid, mahalaga po yan. Kaya pagtatanungin natin, kahit naman tayo rito, na-influensyahan tayo nung ating kabataan. Tatay ko, naka-influensya sa buhay ko. Kahit ako'y nung mag-high school na ako, ayoko na maniwala ng Diyos. Pero dahil siya naniniwala, yung nanay ko ay Katolik naman yan, naniniwala sa Diyos, na-influensyahan ako niyan. Kaya malaga yung influensya. Kita nyo, pag walang influensya yung tao, yung sobrang init, just junction, di ba yung dyan, yung porter ba doon? Yung nagtatawag ng pasahero, binigyan ng driver ng 2 piso, galit na galit yung porter, binato niya yung driver. Sabi ko, siguro talaga mainit lang. Away sila sa gitna ng kalsada, laki ng bato eh. Ang kuripot mo, ang daming pasaherong sumakay, 2 piso lang bigay. Sabi ko, gabi. Sabi ko, mainit talagang mundo. Epekto yun eh. Okay?
So ang tanong natin dito, what happened in their younger years kay Daniel, Shadrach, Abednego, yung mga kasama niya. So meron tayong pwede nating sabihin, they were taught by their parents. Maaring sila ay tinuruan ng kanilang mga simula magturo sa kanilang mga anak. Kasi yun naman po yung utos ng banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 6, verse number 6, ano sabi diyan? And these words which I commanded this day unto the children, and shall talk of them when thou sittest in the house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Pag ikaw ay humiga, naglakad, nakaupo, o kaya ikay tatayo na, turuan mo ang iyong mga anak. Kaya maaring na-apply ito ng mga magulang kasi mga Hudiyo na po itong mga to. Sabi na Proverbs 22, verse number 6, train up a child. Pagdating sa 2 Timothy, chapter 2 Timothy, ano sabi dyan? I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother. Sa kanyang apo. And then, ano ang nangyari dyan? And thy mother Eunice. Nagtuturo din yung nanay. And I am persuaded that in thee also. Yung po yung nangyari kay Timothy. Sabi ni Paul. So, third generation po itong si siya. Second Timothy 3:15. Anong sabi? And from the child there was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. Jesus. Then Ecclesiastes 12:1. Remember now thy Creator. Kaya nga, mahalaga sa kabataan natin, kalakasan natin, ang Panginoon. Kaya mga batid, ang simula pala mamuhay, to live godly in a godless world, simulan sa tamang pundasyon. Sa kabataan pa natin. Sa kalakasan natin. Meaning, nang na-stroke, matanda na, mga 68 years old. Ang sabi niya sa akin dyan sa may parola, Brother Bong, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, gusto ko mag-aaral. Ano sabi ko sa kanya? Natisod ko siya eh. It's too late. Sabi ko sa kanya, it's too late. Alam niyo, nagalit siya eh. Nagalit siya. Ngayon lang, sabi niya, ngayon lang ang timetable ko na ako'y niligtas ng Panginoon. Hahadlangan mo pa. Pambihira, no? Bihira yun. Pag ganun-ganon, no? Kaliwa ba? Eh sabi ko, nasaan ka? Yung kalakasan mo. Sa halip na kayo pumunta simbahan, umatin ng Bible study, may mga nagyaya sa'yo, saan ka? So minsan mga batid, katigasan ng puso. Kaya malaga sa kabataan magsimula ang tamang pundasyon. Okay? Para habang lumalaki, at least backslider siya. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga paalala po ninyo, sa kabanata po at aklat ng Daniel. What a wonderful story about a godly person and ungodly king. Ni Nebukadnezar, baguhin ang pag-iisip, baguhin ang pangalan, baguhin yung diet, baguhin yung puso, ang thinking, lifestyle, ngunit itong mga kabataan na ito, just say no to compromise.
worldly things at nanatili sila. Napalitan man yung kanilang pangalingkuran, ang Diyos pa rin. Nandoon man sila sa foreign land bilang mga prisoners of war, and yet they are free serving their God. Heavenly Father, harinawa kami ay patuloy na maglingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pagbabalik. If God has something for you tonight and God is speaking to your heart right now, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer. Tell God that you are going to live godly in our present world. Sige po, mga brother. Thank you, Father, for reminding us. Thank you for the sa amin, nalis ka pa man na disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy ng galingkod sa inyo hanggang sa ikalawang pag-uwi. Pinapasalamatan sa madami sa